number one, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, welcome back. Gusto mo yun? Sobrang haba ng welcome back ko. Thank you so much for staying until now. Maraming salamat muna sa pakain natin today dahil it's my 5th year anniversary dito sa Energy FM. Maraming salamat po sa nagpadala ng pagkain ha. Team Sabaw, salamat sa mga gulay at sa matcha, of course, my new favorite. At Ate Teresa Labasan, salamat sa pagpapakain sa amin dito sa office. Maraming salamat po. Busog ang lahat. Thank you so much. Yes! Live po tayo ngayon ulit on Facebook. Kaya naman puntahan nyo na sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ Space K-A-R-A. Ayan, dali. Tapos i-like and share mo na yan para masaya tayong lahat. Hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa atin dito sa live at sa mga bumabati sa akin ng Happy 5th year anniversary. Kung talagang gusto nyo akong batiin, sumayaw din kayo ng water. Yan. May sayaw kami dyan. Abangan nyo mamaya ni Wajita Cora. Oo, diba? Sayawan nyo ako sa TikTok. Dali. Uy, hello nga pala sa sa kay Roxanne from Abu Dhabi. Hello po. At hello din sa Carjack Nation. Ayan, hi. Sige, please like and share this live video. At pabati rin daw kay Ate Baby Rodriguez. Sabi niya, Miss Cara, happy 2nd anniversary po kay Mary and Aaron Prudente. Ayan, hello po sa inyo. Sa lahat din po ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary ngayon. Today is 5, no? Ayan, sana swerte yung mga ngayon. May lucky number na 5. Itayan nyo na yan. Charot. Diba? Oo, yan. So, ayan, hello po and welcome back. We are live once again. Salamat sa inyong pagsistay mula kanina. Pero eto na nga, pag-uusapan na natin ang story natin kanina. Story ni Perlas. Oo, Perlas ng ng Pearl. Ayan. Oy, alam niyo ba na ang Pearl ay anong tawag dun sa yung kapag pinanganak ka ng June? Ayun, birthstone. Alam niyo ba na pearl ang aking birthstone? Ayan, kaya mahilig din po ako sa pearl. Oo, kasi parang hindi siya naluluma. Alam niyo yon, yung classic talaga siya, di ba? So anyways, Pearl, pag-usapan natin ang buhay mo. Kasi si Pearl ay may karelasyon for 9 years. At sa 9 years na yon, okay naman sa umpisa. Like the usual. Laging okay sa umpisa. Diba, okay naman. Sobrang nakakakilig kasi nag-start sila high school pa lang. So yung, alam niyo yung pagka-pure ng puso at saka parang, yung kakaiba yung, diba, iba yung nararamdaman natin kapag bata pa tayo nag-start ma-in love eh. Iba yung pagka-in love mo talaga. Sobrang genuine, sobrang pure. So nag-start sila at a very young age hanggang sa nagkatuluyan sila, nagkaanak na rin sila. Pero parang naging possessive si Kuya mo kasi hindi siya pwedeng lumabas with friends, sasaktan siya, bubugbugin siya. Tapos dun sila nakikitira sa magulang nung lalaki. Syempre, alam niyo naman kapag nakikitira kayo sa ibang bahay, parang lalo na pag mag-asawa kayo, parang uncomfortable yun eh. Syempre may mga rules dyan, may mga away na diba? Ang hirap i-explain basta ganun. So ayun, marami naging factor din ang kanilang problema hanggang sa nagkaroon na ng chance na mag-part ways sila. So yun yung space na tinatawag. Nasa abroad si ate, naiwan yung anak niya dito sa tatay, sa partner niya. And then parang na-fall out of love. Pero after a while, si kuya nagsisi naman sa mga kasalanan niya and parang nagbago na. Kaya so nga lang sabi ni Ate Pearl, it's too late na para sa pagbabago. Kasi kumbaga parang napagod na rin siya pero iniisip na lang niya for the sake of child. Yan. For the sake of, alam niya, yung anak nila magkaroon ng masayang pamilya na buo pa rin. Yun na lang iniisip niya. Hindi na para sa sarili niya. So yun na yung kanyang iniisip ngayon. So parang pressure na hindi maintindihan. Yan si Pearl. Okay? So
Baka may mga pahabol pa kayong comment kay Pearl. Nako, i-comment nyo na po ngayon. At kung nanggaling na ba kayo sa isang klaseng relasyon na sobrang abusive. Yung tipong binablock ayan ka, di ba? O kaya naman halos makalbo ka na sa pananabunot. Ba't ako natawa? Hindi nga seryoso, di ba? Yung ganun level. Nabugbog ka na ba? Tita Cora, tanongin natin kung nabugbog na ba siya. Kasi parang ito, lalaban to Baka daganan niya yan Kapag, di ba? Yung pag ganun pala yung kamay mo sa kanya, pag malaking tao ka, lalaban ka, lalapit ka, di ba? Yeah, suit mo muna yung salamin mo. Ay, oo nga pala. Nakababa. Sige. Ayan. Teka lang, ano ba ito? Ang lagkit kasi ng buko dahil... Uy, alam mo, may kamukha kang endorser ng mga glasses. Nakita ko sa mall. Sino? 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 Glasses Mercado. Pinaglalulok mo. Ay, Glidel pala yun. Baka pinaglalulok ko. Ayan. Ayan, pareho na tayo. Uy, pareho na tayo may salamin. From Cool yan? Yes. Camera. Optical, yan. Okay. Okay. But anyway... Have you been there sa isang abusive kind of relationship na susuntok ka, nababangasan ka, ganon? Oo. Anong ginagawa mo? Hindi naman ako laging... Noon dati, napayag pa ako na gano'n. So yung pag sinuntok ka sa mukha, okay lang, iyak ka lang? Dati, may gano'n, hindi naman as in ako, siya lagi ang nananakit. Ikaw din? Lalaban din naman ako. Like, nung sinuntok niya ako, Anong ginawa mo? sinunog ko yung bahay nila. Ang lala mo naman parang gumanti. Hindi naman, parang deserve naman nila yun. Yung masunugan? Grabe. Hindi, sinisikaran nga niya ako kapag halimbawa nandun yung mga friends niya tapos yayahin ko, nalika na, kumain na. Kain na muna, mamaya na yung inuman. Sinisikaran niya ako. Ginagawa ko, sinasako ko yung nanay niya. Alam mo, joke din ka. Tapos iniikot-ikot ko ganun. Mapanakit yung anak mo Grabe naman yun. Hindi, nakaranas ako ng ganyan, sakitan. Nakaranas ka na ba na nasuntok ka tapos natanggal yung ipin mo? Hindi naman, ganda Hindi ng pa ipin naman. ko. Hindi kasi di ba sa sobrang ng suntok Ikaw minsan, ba? Hindi naman ako nabungi. Pero ibig sabihin nasuntok ka na dati? Hindi naman ako nasuntok. Anong pananakit lang ng ibang taong nagawa sa'yo? It was all in the past. And alam mo, pag binabalikan So ibig sabihin, ko, it was all in the past. So ibig sabihin, nasaktan ka na talaga physically. Oo naman, oo. At ang tanga Gumanti ko, ka? nung una hindi din. Talaga? Oo. So, Pero nangagat ka? hindi. Hindi. Grabe naman, ano aso? Hindi, kasi nung na-realize ko, nung natauhan ako, nung parang point na, parang wait lang, too much na pala to. Parang minsan may araw na marirealize mo na ito na yung yung peak ko. Saka mo pala siya mararamdaman kapag sagad ka na talaga. Tapos maisip mo na bakit? Ba't ako pumapayag? Actually, kapag sinasaktan ka, wala lang naman yun Bakit? Wala na lang yun kumpara sa pain ng salita na sasabihin sa'yo. Pero maaalala mo kasi yung trauma Matotrauma ka, yes. Oo. Pero mas matimbang pa rin yung sakit ng mga salita habang ikaw ay sinasaktan. Kasi ako, kung ang naaalala ko na lang ngayon, yung pananakit nandun naalala ko. Pero kung ilang suntok, ilang sampal, Grabe, no? pero yung salita talaga yun ang matatandaan ko. Ay ako kasi, since makakalimutin ako, so nakakalimutan ko yung mga salita. So, Yun naman. mas naaalala ko sa memory ko yung... Yun ang itinitik advantage sa'yo. Alam mo, Kahit yung anong mga sabihin sa akin. mapagsamantala, Diba? Oo. wala lang pala sa'yo, no? Kahit na mura-murahin ka. Kasi Di maalala ko for a makakalimatan mo. while, pero siguro mga after a year, di wala na ulit. Siyempre nakakalimutan ko na. Pero kahit na makalimutan mo, Ganon. mali Mali na Yun. wala yung respect. Alam mo, totoo, ang love ay binubuo ng respect. Kapag walang respect, hindi ko pwedeng masabi na love ba talaga yung nafe-feel mo o obsession. Ang love ay may foundation ng respect. Oo. Kasi kung walang respect, walang love. Love is respect talaga. Yes. Kung magkakambal yan, Oo. yun yung niya, definition. Kasi di ba pag mahal mo yung isang tao, hindi mo siya kayang saktan Di bali nang ikaw na yung masaktan, wag lang siya. Ay, hindi din. Diba, minsan ganun tayo na parang sige for the sake of love. Pero kapag nagagawa mo yun, parang may mali. So ikaw, may mali. ibig sabihin kapag nagmamahal May ka, mali. okay lang kahit ikaw na masaktan, wag lang siya.
Ako, Oh. nangyayari na sa akin yun. Na Talaga? nasasaktan ako. Pero sa point ngayon, Huwag mo ganun na ka pa rin i-point ba? ngayon, yung dati na lang. Ayun dati. Yaka na Pero naman ngayon eh. hindi na, okay na. Tabingin sa salamin mo Pero kasi I've been there sa isang abusive, relationship. Mm-mm. Yung controlling, ganun. hindi mo magugustong maalala yung mga ganun kasi it's traumatic experience yun. Tapos yung kiniwento ni Pearl na na parang hindi malalaman ng lahat, ikaw lang yung makakaalam. 'Di ba? Totoo yun Bakit eh. nga? Bakit Hindi mo hindi yung sasabihin. sinasabi? Bakit hindi yung sinasabi? Alam mo, it's because umaasa ka pa na baka magbago yung tao. So pag siniraan mo na agad siya sa family mo, halimbawa, ginumbag ako ni ganto. 'Di ba? Tapos pa nagkabati kayo, ginumbag ko pala yung anak ko. 'Di ba? Parang so parang iniingatan mo pa rin siya at saka pag mahal mo yung tao, hindi mo kasi siya sisiraan sa iba. Ako naalala ko Ikaw kung na bakit lang yung ganun. magtatago ng sikreto kaysa malaman ng iba. Ako kasi yung klase ng tao na kapag may problema kami sa relationship, hindi ko sinasabi sa iba. Oo. Kumbaga may facade ako na, halimbawa nakilala siya ng family ko na maayos kami. Oo. Ganon. Hindi ko kayang sabihin na binubugbog ako niyan or sinasaktan ako niyan. Hindi. Oo. Hindi ko kayang sabihin not unless punong-puno na ako. Kaya wala din akong pinagsabihan dati na gano'n nagkakasakitan kami. Kasi ang press release ko at build up ko sa ibang tao, Okay. maayos kami, okay kami. Oo. Ayan, mahal ako niyan, ganyan. Pero behind of everything na lahat ng pinakita ko at ikwinento ko sa ibang tao na malalapit sa amin, wala yun. Kumpara sa mga nakikita ko sa karelasyon ko. Oo. Ikaw na lang yung nagtatago. Binibuild up ko siya sa ibang tao pero Hindi naman pala yun yung totoo. oo, ako naman ang sinisira niya. Oo. Ending, hindi ako nakakapagsumbong sa mga taong malalapit sa amin kasi hindi sila maniniwala sa akin dahil ang kwento ko mabuting tao siya eh. Oo. Ay, yan talaga siguro yung pagmamahal kasi iingatan mo siya eh. Iingatan mo pati yung niya, yung masasabi sa kanya ng ibang tao. So ikaw na lang. At saka at some point, tinotolerate mo din naman. Ito ba si Diba? Aling Perla, naghiwalay na sila? Actually, hiwalay na sila. Pero walang closure na sinabi na break na tayo. Kumbaga yung hiwalay nila is nagkahiwalay sila ng ng bansa. So parang nag-go on with their lives na lang. Walang Alam mo, okay lang formal yun. breakup. So iniisip na lang niya kasi biglang nagbago. Kung kailan naman nagbago, parang hindi niya na kayang itanggapin pa. Ay, hindi. Minsan kasi too late na yung pagbabago eh. Kahit sabihin na, nagbago ka na. O di sige, patawarin mo dahil nagbago. Pero ang tanong, kaya pa ba kitang tanggapin ulit sa buhay ko? May mga kilala kong ganyan kasal sila, 'di ba? May anak Oo. sila. Kung sakaling kasal kayo at may anak kayo, may Parang mga di kilala naman sila kong kasal. ganyan. Ha? Parang di sila kasal. Kung hindi man kayo kasal, kailangan nyo ng counselor para mabuo ulit yung relasyon nyo. Kanya-kanya naman din siguro yan. Kasi meron din gano'n na nagbago talaga yung lalaki na hindi na nambubugbog, hindi na nananakit. Pero it will take a while kasi yun nga yung sugat na iiwanan sa'yo ng ginawa ng pananakit physically. Hindi yun yung dahil sa nasugatan ka lang, napadugo yung uso mo, na black eyean ka. Yung memories, hindi mo makakalimutan yun eh. Alam mo ako, Hindi mo makakalimutan ang yun. naaalala kong trauma ko doon sa ex ko, sa ting makakarinig ako ng sa ting tataas ang boses ng kahit sino na mga naging Oo. karelasyon ko na susunod. Feeling ko Natatakot ka na? sinisigaw. Hindi ako natatakot. Parang feeling ko sinisigawan ako. Kaya may Ayun. tendency sa akin na parang, ay, aatakihin mo ako Oo. Ganyan. Kaya ako, bigla na lang din tataas ang boses ko. So parang defensive ka na agad dahil syempre may effect yung Galit mga na nangyari. kagad ako. Sasabihin ko, sinisigawan mo ako? Ganun na. Oo. Yun nga. Kaya ang hirap pag nasa ganung klaseng relasyon ka, verbal abuse. Ikaw, ano yung trauma mo? Physical. Hindi na ako, kahit pag halimbawa Hindi, na... wala kang trauma, nakalimutan mo yung Wala, trauma mo. hindi. Hindi, ano nga yung trauma mo? Sasakaling kita. Kung wala, okay lang, Ako kasi lumalaban ako eh. Oo. Sa umpisa hindi, pero pag napuno ako, lalaban ako. Mas malala, yung papaduguin ko talaga yung mukha mo. Ganun Ay, yung talaga? laban ko. Saan napadugo? O, kwento mo nga, Sige, bilis. Grabe na baka Patagay sabihin mo nila. muna. Cheers! Hindi, ganun ako lumaban. Ganun ba? Oo. Ako, mabigat ang kamay ko eh. Wag Talagang- mo ako susubukan kasi gabrela silang Nagbardagulan talaga talaga ako. kayo? May ganun ako, oo. Hindi Oh makakadampi my God, parang yung na-imagine mo. ko naka-t-shirt ka na malaki tapos nakababa Oo. yung dito. Ay, grabe naman. Tapos, bakit mo ba ako inaapi? Tapos nakaklam ka lang ng hair. Oh. Ay, parang pangit tignan. parang pang indie film. Hindi, tsaka Pero alam mo- anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Para i-depensa yung sarili mo. Secret.
Ayoko. Wag na natin pag-usapan yun. Kasi past Yun naman na yung yun. trauma mo. Ayoko nang balikan. Kumbaga parang nadala na ako na hindi ako papayag na ganun. Pag pinagkikwentuhan ba, naaalala mo siya, fresh pa sa utak mo? Ay, oo. Fresh yun kapag Ayun. pananakit physically. O, see? Lagi siyang fresh. Alam mo, minsan may mga moments sa mga, ito alam ko nararamdaman to ng mga nasaktan physically kapag matutulog sila sa gabi. May mga moment yan na yung random, bigla na lang maalala, tapos maiiyak ka. Tapos parang naaawa ka sa sarili mo na, wait lang, ba't ko hinayaan? Oh my God, I Ganon. think you need to seek for professional help. Pero hindi naman siya nakakasagabal sa pang-araw-araw mong buhay yung ganon. Hindi naman. Pag may Hindi naman. naaalala ka lang. Kasi minsan may mga trigger yan. Kaya 'di ba, sabi nila traumatic experience talaga yan. Kasi may mga trigger yan. Pag may nakita kami Oo. nagsasakitan, may maaalala ka. Pag nakakarinig ka ng kwento na ganun, may maiisip ka bigla. Ganon. Kaya doon nang galing yung mga red flags mo, yung Oo. mga nakikita mo sa iba. At saka alam mo kasi kung anong pinakamasakit tanggapin kapag meron kang partner na nananakit. Oh. Ang hirap niyan tanggapin kasi maiisip mo na bakit yung taong nagsasabi sa akin na mahal niya ako, kaya niya akong saktan. Kaya pagdududahan mo na yung mga susunod na magmamahal Oo, pagdududahan mo na. Parang, At okay na sa'yo paano kahit bugbugin nangyari ka pa yun? ng mga susunod. ay hindi okay sa akin. Ay, hindi no, yan okay. Hindi na. O, sige, baguhin natin. Oo. At hindi okay na bugbugin ka ng mga Hindi susunod. talaga okay. Pag halimbawa, ano ka pa lang sa akin, gaganon yung kamay mo, ay susuntukin na agad kita. Ako Hindi parang dapat kayong pumayag. Dati alam mo ba kung bakit ako pumapayag na na sakitan ng jowa ko? Oo. Kasi ganun ako disiplinahin ng nanay ko eh. Oo. Yung talagang palo kung palo. Kaya, Kaya naisip ko, ay parang okay lang na nasasaktan niya ako. so parang Kasi yun yung tough tumatak love yung sa'yo. nanay ko eh. So, feeling ko dati, pag sinasaktan ako ng ex ko, pag nasasaktan niya ako, pag napagbubuhatan niya ako ng kamay, okay lang. Kasi feeling ko, ganun Normal din yung yun. love ng nanay ko dati sa amin. Eh, Ayun. yung nanay mo kasi may karapatan sa'yo. Yung ibang tao, wala talaga silang karapatan sa atin. Yes, yun Kasi, nga. di ba yung nanay yung pagdidisiplina noon kasi gusto ko nilang ituwid. Nagkataon lang na nakasanayan nila yung panahon noon na na-adapt nila yung Na hindi pamamalo, nila pananakit. sure kung kaya mo pa yung pananakit. Hindi nila sure na okay pa ba Pahasing. to? Oo, kasi nasanay din sila sa mga ninunuan nila na ganun yung ways. Pero kung ibang tao yung mananakit sa'yo, parang cannot be kasi kadugo ba kita? Ikaw ba yung nagpapakain sa akin? Ikaw ba yung ano? So wag niyong hayaan talaga kasi Kaya nung sininturon niya ako, sabi ko lang, Daddy. baka iba naman Ouch, kasi yung baka naman kasi ibang sakitan niya. Sabi nga ni Kapitana Sis, agoy. Di ba? Ibang sakit pala. Ibang sakitan naman yung te. 50 Shades of Grey ang datingan. Oo, yung masarap Pero na yun nga. sakitan. Masarap na sakitan. Sa iba, di ba nangyayari? Na-try mo ba yun? Uy, rated ano tayo? Tanghalan tapat? Hindi. Bakit alam mo yun? Masarap na sa... Siyempre napapanood mo. So Uy, nakapanood nasisira ako. yung image natin bilang mabait Kaya na nga, tao. ano ba kayo? Walasam tayo dito. Pero yun nga, Hindi tayo ganun. masakit. Dumaan Masarap lang na kasi sa commercial sakitan. eh. Pero yun, Yun Pe- nga. yun yung minsan masakit din na na sinasaktan ka ng ibang tao pero yung nanay at tatay mo Hindi ka masaktan. Oo, hindi ka Oo, pinagbuhatan parang ng hello. tama. Inalagaan ka nga ng mga magulang mo ni lamok o langaw, hindi mapalapit sa'yo. Di ba? Kapag may konting sugat ka, ano yan? Bakit may sugat ka? Pupunasan agad nila, gagamutin nila. Tapos isang tao, biglang jojombag lang sa'yo. Abay, very no yun. Di ba? So, huwag niyong hayaan. Kasi umpisa pa lang, kapag kapag tinolerate nyo, magsusunod-sunod yun. Yun yung masakit na parte na marirealize mo sa gabi na paano niya nagawa akong saktan? Sabi niya mahal niya ako. Totoo kayang pagmamahal yun? Bakit nananakit? Kasi ang totoong pagmamahal ay hindi nananakit. Ako matatandaan kung matatandaan. Di ba? Pag napagbuhatan ako ng kamay, Oo. kahit isang beses lang, Oo. Hindi na hindi maaalala at nabubura sa maaalala utak ko. niyo yun eh. Kahit isang beses. Mapapatawad ko pero hindi ko makakalimutan. Hindi mo natatanggapin ulit sa buhay mo. Hindi naman. Kaya Tatanggapin ko mo pa rin ulit. siguro kung sakaling magbago. Pero hindi ko makakalimutan. Oo. Totoo. Ang hirap kalimutan yan. Ba't naiyak ka na? Hindi. Naalala ko lang.
Umiyak din tayo. Hindi na ako naiiyak sa ganyan. Bangasin ko pa, subukan Kasi lang. naka-move on ka na. Tsaka Oo, alam mo tsaka na, mas matapang na ako ngayon. tsaka alam mo kasi kung anong deserve mo na. Ganun yun eh. Mm-mm. Pero, syempre minsan kapag pag naaalala mo, parang no, hindi na pwede maulit sa akin to. Mm-mm. Diba? So guys, mga nakikinig ng mga kababaihan, huwag nyo hahayaan na majombag kayo, umasaktan kayo physically kasi dyan nagsisimula yan. Konting suntok, isang sampal o isang kurot. Diba? Tuloy-tuloy na yan. Ibig sabihin, yung taong napili nyong mahalin, may sakit sa utak yun kapag ganun. Kasi ang normal na tao, hindi mananakit. So, kailangan muna niyang magpagamot, dalhin mo siya sa doktor. Oo, alam mo na ha. Dalhin mo siya sa doktor. Eme. So, Pearl, alam mo, enough na yung 9 years na naibigay mo. Naibuhos mo na lahat ng pagmamahal mo, tiniis mo na lahat ng panjojombag. So, it's time naman for you to love yourself and your, son. Uy, alam mo, nakakababa ng moral yan sa babae. Totoo yun. Parang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo. mo. Totoo. Diba? Ay, nako. So, yan. Alam niyo na mga kababaihan. Maging kayo. Gabriela silang. Lumaban kayo. Oo, Diba? manlaban sa mga mapang-abusong asawa, hindi sa batas. Ayun! Kasi pag nanlaban sa batas, takhang ang tawag doon. Oo. May babatiin ka ba? Uy, happy 5th Wala anniversary. naman. Ay, oo. Thank you so much. Ayan. Ayan, ano bang sikreto ng 5th? Ay, 5th. Ang sikreto. Anong sikreto ng pag-abot sa 5 taon sa trabaho? Para Ang yung sikreto ibang sa trabaho? panggap natin ay makarelate naman sa'yo. Umuo ka na ng umuo. Walang no. Hindi kasi kapag lalaban ka, wala ka din naman mapapala. O hindi sa trabaho kailangan mo din kailangan mo din magsabi ng ideas mo. Yes, magsabi ka ng Para ideas mo. makatulong. Pero suggestion lang. Kapag hindi obra, wag mo ipilit dahil Oo. at the end of the day, hindi ka naman pumasok sa work para sabihin na ako yung masusunod, ito dapat yung Sumunod ka na lang, gano'n na lang para tahimik buhay. Diba? Yun Correct. na lang. Para Amen to payapa. that. Yes, diba? Habang ako dito nagpa-plan At saka siguro yung pakikisama mo na wag ka makikipag-away sa mga katrabaho mo. Kasi doon nagsisimula yung sigalot. Kapag meron sa isang mga katrabaho na medyo parang hindi okay, deadmahin mo na lang. At saka Kasi di ba meron tayo dito makakasama meron tayong plug sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Yes. Na pumapasok ka Sa trabaho. para sa trabaho, not to make friends. Yes. Kumbaga bonus na lang kung magkakaroon ka ng kaibigan. Pero Kung wala, edi okay lang. oo. Tawagin na lang nga natin si Sir Justin. Siya na lang Para ulitin yung yung VO. O i-play na lang natin mamaya. Alam nyo na sa mga nalulungkot at nahihirapan, napunta na tuloy tayo sa trabaho. Ayan. Pero yan, kasi 5th year Looking forward anniversary na ko. sana mabati kita next time na happy 50th anniversary. Ay, grab! Hoy, parang matanda na ako noon. Wala na yata ako nun dito. Ugod-ugod na ako magbabasa ng... Antikara ka na nun, Day. At ito, ang kwento. Sincerely, Kara. Tapos, tawagin po natin si Tita Cora. Pero in fairness Oh. OT ka na. Oo nga, sige na, 258 na. Ang daldal mo kasi. Ayan na. Sige na, yan? Patagtunog. Maraming salamat, Tita Cora. Thank you. Ayan, thank you so much. At susunod na ba si Sheena at si Jembo. Maraming salamat. May bukas pa naman, 12 noon to 3 p.m. Ako po ulit ang makakapiling nyo. Dito lang si Sincerely Kara. Again, ako po nag-iisang chicks ng radyo. Wala iba kundi si Kara. Dito lang sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!